Mga kapatid, nagkaroon kami ng maliit na discussion o pagtatalo ng aking partner. Sabi ko sa kanya, uy, parang may grupo ng mga retired na mga sundalo na sinasabi nila na nag-aantay na lang daw yung mga currently in service na sabihin ni VP Sara na tumindig siya. Sabi ng partner ko, ayaw nga ni Sara Duterte. Wala, ang gusto niya nga, aabot pa ng 2028. Ako, I share the same frustration. Frustration ng mga taong naghahangad ng pagbabago, frustration ng mga ordinaryong tao na nakikita kung paano tayo binabalahura. Ako, ang pananaw ko, isang taon na mahigit na may constitutional crisis. Ang pananaw naman ni Atty. Rowena Guanzon, we are already a failed state. Pero para bang wala tayong magawa, wala tayong ginagawa. Now, gusto ko yung panawagan na yun. Kaya lang, it's very difficult. Para mas maintindihan ko o sinubukan ko, again, hula ko lang ito. Sinubukan kong ilagay yung sapatos ko sinubukan kong isuot yung sapatos ni VP Sara. Ang sabi niya kasi, wala akong balak agawin yung power kay Bongbong Marcos. Number one, talaga namang hindi kasi swapang si VP Sara. At kung ako yung nakalagay sa kalagayan niya, hindi ko rin gusto yung power grab. Personally hindi ko. Number two, verified ba yung mga tumatayo bang nagtatawag na susuportahan daw nila si Sara Duterte? Are we really sure na talagang para sila sa bayan, para sila kay Sara Duterte? O baka naman pakawala lang sila ng kung sinong bilyonaryo o kung sinong makapangyarihang tao and then to trigger martial law? Yung bang salita nila would guarantee the support of the current na mga military, current na law enforcement? Na tumindig lang at mag-proclaim si Sara Duterte, susuportahan na nila? Are we sure? Baka naman tambakan ng bonus yan. Diba? Baka naman bigyan ng mga malalaking properties yung mga opisyal yan, tapos yung mga mabababang rango, doblein ulit o triplein yung sahod. Hindi napapalag yung mga yun. Maintindihan mo rin naman sila, ang dami namang pumasok dyan para sa stability ng buhay. So masisisi mo ba sila? Again, hindi. Kailangan nating ilagay din yung sarili natin sa paa nila, sa sapatos nila. Kapag nagkaroon ng pronouncement si VP Inday Sara, magkakaroon lahat ng mga sasabihin niya na anti-government o nag-pronounce siya ng takeover. Ipapawarrant of arrest agad siya ng mga hinayupak dito. Kung yung tatay niya nga padala sa dahig, yung mga motion o mga apila sa mga korte, walang kasagutan. Dinidelay na lang ng korte dahil siyempre, baka i-impeach sila o baka ipapatay sila, hindi mo alam Hindi mo rin sila masisi. Wala nang pagdating sa politika, labanan ng administrasyon, Unipink at ng mga maka-Duterte, dihadong-dihado ang mga Duterte ngayon. Kung ano-anong warranty yung gagawin niya. Pati mga senador nga, kinakasuhan, tinatakot na kasuhan para lang pumabor sila sa kung anong gustong isulong ng administrasyon na ito Ganon ka-abusado, ganon ka-powerful. So, nag-iingat si VP Sara. Kailangan niya mag-ingat. Pag nag-issue ng warrant of arrest o kung anumang uri ng pag-aresto sa mga Duterte, sino mang Duterte, even kay Bato de la Rosa, buti nga nagtago na lang si Bato de la Rosa, at pinagtanggol yan ng bayan. Pinagtanggol natin, pinagtanggol ng MNLF, pinagtanggol ng MILF, pinagtanggol ng Iglesia ni Cristo, pinagtanggol ng Kingdom of Jesus Christ. Kunwari, sa palagay nyo, anong gagawin ng administrasyon na ito kung bayad naman nila at busog yung mga sandataang lakas? At maraming General Torre at Matibag, maraming ganong klase silang alipores. Ay putang ina, pagbababarilin lang tayo ng mga yan. Yung kayang damputin, pagdadadamputin, kakasuhan tayong lahat. Yung mga nag-aklas-aklas, pagpapapatayin yan. Alam niyo ba't nagtagumpay yung People Power 1? Unang-una, lahat ng oligarko umayaw. May suporta ng oligarko. May suporta ng kaliwa. May suporta ng Amerika. At si Ferdinand Marcos Sr., hindi niya gustong pagpapatayin yung mga kababayan niya. Hindi niya gustong may mamatay na mga nag-aaklas. In fairness
doon sa matandang Marcos. Eh kung ito yan, nakita niyo ba yung itsura niya kung nakapanood kayo ng mga videos ng EDSA? Naka full battle gear yan si Bongbong nung People Power 1. Wala siyang pakialam. Pagpapatayin tayo niyang hayop na yan. Magbababaril, no regard for human life. So, magmamartial lang yun, tapos pagpapapatay niya pa yung mga tao, edi lalong problema. Civil war. Kanino ang suporta ng oligarko? Sino yung magkayang armasan yung mga alipores nila? Siyempre sila. At saka yung kanilang mga cohorts ng mga nasa kapangyarihan, mga bilyonaryo. So, hindi ko masisi si VP Sara. Kasi yun ang nasa isip ko. Lahat ng sinabi ko rito, yun yung nasa isip ko. Kung ako yung nasa kalagayan niya. Kung ako si VP Sara. Those are the things that I'm going to consider. First of all, sino makakapag-guarantee ng safety ng mga kababayan ko na walang masasaktan? Susundin ba ng administrasyon ito yung tunay na will ng people? Hindi. Magbababarilin tayo yan, pagkakasuhan tayo yan, pagtatatapon tayo kung saan-saan. Ganun ang gagawin nito. And the court cannot do anything about it. Yung mga senador na gusto na, kasi dalawa lang naman yung uri ng senador eh. Isang senador na maaaring nasa katinuan at isang senador na political survivor lang. Kung sa dalawang nag-uumpugang bato, medyo lumalamang na itong isa kaysa dito sa isa, lilipat na sila dito eh. Tapos sasabihin nila, tapos mananalo ito. Tapos sasabihin nila, our conscience, nakinig kami sa ng mga tao, mga followers ko, sinabihan ko, supportahan ka na rin. Ganun ang gagawin yung mga hayop na yan. So, anong lesson na sinasabi ni VP Sara? Whether maging kaalyado ko itong mga putang inang to, whether bumaliktad itong mga hayop na demonyo come 2028 at mag-pronounce silang maka-Duterte sila o makabayan sila, wag na nating iboto. Ito ang apila niya sa mga taong ito. Lahat ng mga demonyo na nakakita nyo ngayong panahon na ito, wag nyo nang pabalikin kahit mag-pronounce pa yan, kahit mag-pronounce pa yan o mag-PDP laban pa yung mga yan, mag-pro-Duterte pa yung mga yan. Wag na. Yun ang apila ni Sara Duterte. Sa tingin ko. God bless.